Sa ibang balita, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang nangyaring loyalty check sa command conference kahapon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., kabilang sa mga natalakay ay ang bagong yugto ng AFP modernization, partikular na sa military satellites. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Sa 2026 First Quarter Command Conference kahapon sa Camp Aguinaldo, kabilang sa ipinakita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng isang space center para sa Armed Forces of the Philippines. Target itong maitatag sa 2028 na kalaunan ay gagawing Military Space Force o Command. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na unang natalakay sa 2025 Year-End Command Conference sa AFP at mayroon ng inilaan na pondo para sa military satellites. As early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. Dalawang napaka-importanteng gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para makita natin nakikita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems. Hindi naman natalakay sa command conference ang politika at walang naging loyalty check. Hindi po ito parte ng loyalty check. This is a regular occurrence. Every year ginagawa po natin yan yung mid-year, so first semester, and then second semester towards the end of the year. Hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check. Sumentro sa security situation ng bansa ang command conference ni Pangulong Marcos Jr. Mas pinagtuunan dito ang external defense, partikular na ang West Philippine Sea. Ngayong taon din ang selebrasyon ng ika-1 dekada ng anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas, kung saan isinaad na walang basehan ang 9-dash line claim ng China sa buong South China Sea. Batid naman ng Department of National Defense ang limitasyon ng legal process, kaya't dapat din umanong palakasin ang depensa ng bansa sa harap ng patuloy na harassment ng China sa ating karagatan. Kasama pa ang mga tinatawag na United Front Works. It is not only the Philippines. Several other countries, whether they have territorial contests or not, are actively strengthening their internal defense capabilities because of the fear of the unknown. Ipagpapatuloy naman ang partnership ng Pilipinas sa iba't ibang bansa na katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Patrick De Jesus para sa Bayan.